Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan, 3 buwan na ang nakakalipas. Kumpirmado na si Catherine Camilon ang nakitang babaeng duguan na inililipat sa pulang SUV. Ito ay nangangahulugang tumugma ang mga naging pahayag ng 2 saksi na posibleng si Jeffrey Magpantay nga ang isa sa mga nakita nila at tinutukan sila ng baril. Ito ay kinumpirma ng CIDG Chief ng Region 4A na si Police Colonel Jacinto Malinaw. Ayon kay Malinaw, nakatanggap daw sila ng official report mula sa forensic group ng DNA initial results ng kinonduct na examinations. Fortunately, yung isang na-recover na dishwashing sponge na merong nakakabit na buhok ay tumugma o nag-match doon sa specimen ng Camilon family. The source of DNA profile obtained from the hair strand collected from the sponge found in the car compartment is consistent with having come from an offspring or anak ni Rosario at Remer Camilon. The probability of parentage for this case is 99.99%. Yun po ang initial. We are still awaiting for the update doon sa blood sample sa blood analysis. Ani Police Colonel Jacinto Malinaw. Kagabi po, we received the official report coming from the forensic group, yung initial DNA results ng kinandak na examinations. No? Fortunately, yung isang na-recover na dishwashing sponge, no? Na merong nakakabit na buhok ay nag-match doon sa specimen na binigay ng Camilon family. Indicating dito na the source of the female DNA profile obtained from the hair strand collected from the sponge found at the car compartment is consistent with having come from an offspring or anak ni na Rosario at Relmer Camilon. The probability of parentage for this case is 99.99%. Yun po ang initial. We're still awaiting for the update doon sa blood sample, sa blood analysis, no? Ang resulta ng DNA test ay isusumiti sa Batangas Prosecutor Office na nagsasagawa ng preliminary evaluation. This put credence doon sa testimony ng 2 witness na nakakita sa dugoang babae na inililipat sa Red CRB. It only shows na napunta yung biktima natin sa Red CRB. Of course, we are still hopeful na yung ibang examination sa ibang specimen ay mag-match. But initially, isasubmit natin ito for evaluation. Dagdag pa ni Malinaw. Actually, this will be submitted, no? Within the day sa Batangas Prosecutor's Office na nagsasagawa ng preliminary evaluation. So, sa amin, yung legal theory ng CIDG is this put credence dun sa testimony ng 2 witness na nakita ng isang dugong babaeng inilipat sa Red CRB. It only shows na napunta yung biktima natin doon sa Red CRB. Of course, we are still hopeful na yung ibang examinations ng isang ibang specimen ay mag-match, no? But initially, isasubmit namin ito for evaluation. On the part of the CIDG, we are constantly communicating with the family. They have my number. And also, naitawid na rin natin yan sa Tuwi Municipal Police Station to regularly get in touch with the Camilon family. At sa ibang LGU doon, no? Meron na tayong coordination dyan na to ensure their safety. Naniniwala at umaasa naman ang ina ni Catherine Camilon na si Rose Camilon na buhay pa ang kanyang anak at nakiusap din siya sa dating Police Major Alan De Castro at driver niyang si Jeffrey Magpantay na magsalita na sa kanilang nalalaman kaugnay sa pagkawala ng kanyang anak ni si Catherine Camilon. Magsabi naman kayo, sabihin ninyo kung ano ba talaga. Ilabas ninyo ang aming anak. Nakikiusap ako. Siguro naman sila tao din. May pakiramdam na maintindihan nila kung gaano kahirap sa amin bilang pamilya. Ang mawala ang isang kapamilya na wala kaming ibang alam kung ano ba talaga. Kaya na sana sa akin, ma'am, yung kada punta namin dito, wala kaming ibang inaasahan kundi yung kalinawan. Yung malaman namin kung nasa ng aming anak. Sa kada punta, yun lang, ma'am, ang aming hinihiling. Bigay sila ng counter affidavit na kailangan na sagutin namin. Ganun pa rin, no? Araw-araw naghihintay ng kalinawan, kaayusan para sa kaso na ito ng aming anak. So ma'am, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung paano po umabot sa punto na ito pong inyong anak ay bigla na lang pong nawala?
Nung 12, noon siya nagpaalam sa akin sa bahay, sa amin, na galing pa siya ng school nung hapon. Nagpaalam siya na pupunta siya ng Batangas, dito sa Batangas City. Na ang alam lang naman namin na pinupuntahan niya dito yung nasabi niya na dating yung Balisong Channel. Noon ngang gabi na yun, kinabukasan, noong mga bandang alas 7 lampas noon, nag-text siya sa akin nga, nasa Centro Mall siya, nag-reply ako sa kanya. Tapos ng mga bandang alas 8:30 na ng gabi, tumawag siya, sabi niya, nandito ako sa Bawan na gasolinahan, Petron gasolinahan, na may hinihintay siya na sinasabi niya yung nakakasama niya sa kanilang quarters ng Balisong Channel. Yun ang sabi niya eh. Di, nagtanong lang ako sa kanya, o anong oras pa dadating yung kasama mo, gabi na. Sabi niya, hindi, madali lang naman ito, yun ang sagot niya. Tapos nung di lagay naman ang loob ko na okay siya, na hindi naman namin alam na talagang may ganitong sitwasyon siya. Tapos nung ma'am na kinabukasan na, naghihintay ako ng text niya, nasa bahay kami ni Ching. Sabi ko, bakit parang tanghali na, hindi natunog yung cellphone ko dahil yun, basta umalis siya, kinabukasan, mga 6 o mga 5, nagte-text na siya sa akin, o kaya tatawag na nandun na siya, malapit na siya doon. Tapos noong mga bandang alas 10 na siguro yun, sabi ko, bakit hindi siya nagte-text? Ang ginawa ko, ma'am, nag-text ako, nagtawag, cannot be reached, tapos offline. 14 hours na yata siya na, parang na kami na, hanapin namin doon sa sinasabi niyang lugar, sa Bawan Station, sa Petron, doon sa Balisong Channel na sinasabing quarters na tinitigilan nila. Yun, hanggang sa naghanap po kami, wala naman, yun, hanggang sa ngayon po, yun ang huli naming kita at usap kay Kat. So, ma'am, kasi po nabanggit po ninyo na ang involved po dito ay isa pong pulis na si Major De Castro. Siya po ba ay personaling kilala niyo? Hindi ho, nung una, hindi ho namin siya kilala. Kaya lamang po namin siya na kilala at nalaman namin na siya yan. Simula nga po nung hinahanap namin si Kat, na may nagsabi nga po na yun ang kanyang kinikita pag napunta siya dito sa Batangas. Ma'am, kamusta po ba bilang anak si Ma'am Catherine? Mabuti ho siyang anak. Responsable. Sobrang sa kanya ang kanyang pagkatao ay hindi ko naman po sinasabi na talagang wala siyang pagkakamali sa amin bilang anak, pero siya po ay talagang maaasahan sa lahat ng bagay. Mapursige siya sa kung ano yung gusto niya para sa sarili niya, yung para sa amin. Pursigido siya. Sa simula, ma'am, nang nag-aaral siya hanggang sa makatapos siya, nandun yung pangarap niya para sa sarili niya, pangarap niya para sa amin bilang pamilya. Ano po yung nami-miss niyo sa kanya? Yun, ma'am, na pagdadating siya sa hapon, natatawagan niya ako ng ina. Yung pagdadating niya, napasok pa lamang po siya sa bahay. Ina, yung tawag niya sa akin, basta pagpasok niya, papanik pa lang po siya doon sa aming terrace. Ina, yun ho ang miss na miss ko sa kanya. Responsable po siyang anak tsaka po kapatid. Lahat po ng mga gusto namin binibigay niya. Ngayon po, hindi po siya nagkulang sa amin. Hindi naman po, para sa amin po, hindi naman po porque may pagkakamali po siyang nagawa ay masama na po siyang tao. Hindi po. Marami pong nakakilala po sa kanya na mas tinitignan po kung paano siya naging mabuti sa kanila. Hindi po nila tinitignan yung pagkakamaling nagawa po ni Catherine dahil po mabait po talaga siya. Gaano na po ba katagal na missing po itong inyong anak? Bali nito pong 13 po namin siya hindi nakakausap. 3 buwan na po, ma'am, nawala siya. Gaano po naka-apekto sa inyo itong pagkawala ng inyong anak? Sobra, ma'am. Sobrang araw-araw. Hinihintay namin siya at araw-araw, ma'am. Hinihiling ko sa Panginoong Diyos na sana muli makasama na namin uli siya at yung talagang bilang ina, yung ramdam ko yung pananabik ko sa kanya. Sobra, ma'am. Para sa amin po, yung mabigyang linaw
ang pagkawala ng aming anak kung sino ang may talaga ang makakapagsabi talaga na kailangan isabihin nila kung nasaan ang aming anak dahil ang hinihiling po namin ay makita namin, malaman namin kung ano ang totoo, kung nasaan ang aming anak. Anak, Bibe, hinihintay ka na namin. Mahal ka namin, na miss ka na namin. Basta mag-iingat ka at hihintayin ka namin. Magpakatatag po siya kung sakaling okay pa po siya, magpakatatag lang po siya dahil naghihintay po kami sa kanya at nagpapakatatag din po kami para sa kanya. Huwag po kayo mag-alala dahil si Sir Rafi po ay tututukan po itong kaso. Ganun din po ang CIDG. Nangako naman po sila na hindi po kayo papabayaan hanggang sa makabintyo po yung hustisya po. Personally po talaga si Mr. Jeffrey Magpantay ay nag-appear po dito sa amin at with the intention na para sa kanya, binibigay niya yung sarili para maging available para sa legal, o anumang legal processes na kailangan, kung may mga inquiries sa kanya, ay nandito siya para hanapin kung So sir, anong oras po ba at sino po ba yung kasama niya nung siya ay pumunta dito sa police station? kasama po siya nung kanyang kinakasama at around 11:59 PM. Tapos ang kasama po niya is yung po ang kanyang live-in partner. So is there any extrajudicial confession po ba from him or wala? As of now, wala po siyang binibigay po na ganun at yun po naman po ay dapat po assisted po ng kanyang lawyer. So meron naman po siyang naka-designated na legal counsel para po sa case po, case po na yun. As of now po, ang decision po ni Mr. Jeffrey Magpantay is hindi mo na po siya magpapaunlak na interview. So i-consult pa rin po niya yung kanyang legal counsel. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.